Hi guys, mahal na kaibigan, sa Diyos mo, sarili lamang. Saan ka patungo, langit ba o impyerno? Isipin mo ito, kaibigan ko. Ngayong araw ng kaligtasan mo, kaibigan ko, kung ang bukas ay pinananatin. Buhay mo'y malilipas at magwawakas. Kaligtasan ay nasa Diyos lamang. Ikaw ay laging tao, mahal na kaibigan, upang maglingkod sa Diyos lamang. Hanapin mo ang daan patungo sa kaligtasan, pagkakamnan mo ang buhay na walang hanggan. Ngayon ay araw ng kaligtasan, kaibigan ko, baka ang bukas ay di natin. Buhay mo'y madaling lilipas at magwawakas. Kaligtasan ay nasa Diyos lamang. Magpasya ka ngayon habang may panahon. Alin lang ang gawin mo ngayon? Huwag kang magpaliban, huwag kang mag-alinlangan. Pinto ng iyong puso ay pagbuksan. Ngayon araw ng kaligtasan mo, kaibigan ko, baka ang bukas ay pinananatin. Buhay mo'y madaling lilipas at magwawakas. Kaligtasan ay nasa Diyos lamang. Yan ang araw ng kaligtasan mo, kaibigan ko, kaya ang bukas ay ilan natin. Buhay mo'y madaling lilipas at magwawakas. Kaligtasan ay nasa Diyos lamang. Kaligtasan ay nasa Diyos lamang. Yan. Ang kaligtasan ay nasa Diyos lamang. Ngayon ay araw ng kaligtasan, hindi na bukas. Kaibigan ko. Yan. To be continued guys. Yan ang kanta nga maganda. Ang kaligtasan ay nasa Diyos lamang. Ngayon ang araw ng kaligtasan mo, kaibigan ko. To be continued guys. Sa live kanina, yung topic natin ay gospel. Doon tayo sa dalawang uri ng kamatayan. Guys, dalawang uri ng kamatayan. Ay, naputol kanina kasi, guys, tumawag yung amo ko kaya sinunod ko kasi amo ko yan. Tapos, ito, na-share ko sa gospel. Itong, dalawang uri na tayo sa kamatayan, guys. Uri ng kamatayan, physical na kamatayan ay hiwalay
ng kaluluwa sa katawan. Ito madunot lang to guys. Itong katawan natin, madunos lang. Punta saan punta? Sa lupa. Yung katawan natin. Pero yung kaluluwa natin, yung spiritual natin kamatayan, saan punta? Sa interno. Magdurusa doon kasi doon pa sa bad news. Magdurusa kasi isa tayong makasalanan sa Romans 3:23. O magdurusa tayo doon sa interno. Sabi dito sa sa uri ng kamatayan, physical na kamatayan ay ang paghiwalay ng kaluluwa sa katawan. 2. Spiritual na kamatayan ay paghiwalay ng tao ng Diyos patungo sa hatol sa interno na isang lugar na walang hanggang paghihirap at pagdurusa. Doon tayo. Yan ang bad news. Guys, kaya makinig kayo guys. Kaya ito ang bad news guys. Mamatay tayo direct to interno. Yan ang bad news. Kasi isa tayong magkasalanan. Ito, mababasa natin dito sa Pahayag 21:8. Pangalawang kamatayan ay interno. Dito sa Pahayag 21:8. Basahin natin guys. Kung may Bible kayo dyan, pakibasa lang sa Pahayag 21:8. Ngunit sa mga duwag at sa mga hindi nanampalataya at sa mga nagsusuklam at sa mga namatay tao at sa mga makikiapid at sa mga gaway at sa mga nagsamba ng Diyos-Diyosan at sa lahat ng mga sinone at sa kanilang bahagi ay dagat-dagatang apoy na hinagis apoy at suki at siyang ikalawang kamatayan. Doon ang dalawang kamatayan sa interno. Yan ang bad news kasi isa tayong magkasalanan. Sa interno tayo pupunta. Maraming doon forever yan. Asopoy. Yung asopoy, dadagatan apoy. Yung dadagatan apoy, malaki yan, malawak. Katulad ng dagat, malawak yung asupre. Gadilaag, forever magdurusa doon. Sabi ng Pahayag 21:8 sa Revelation sa English. 21:8 guys. Kung may Bible kayo, pakibasa lang at yan, isulat ninyo kung dito. Sa Pahayag, doon ang bad news. Pero, may good news guys. Ito, kadalawang uri ng balita. May bad news at saka may good news. Ngayon, good news na. Basahin natin guys kung may Bible kayo dyan, pakibasa ng John 3:16. Ito ang good news. Ibasa guys sa John 3:16. Ito. Basahin natin sa John 3:16. Ito ang good news kasi hindi natin alam ang buhay natin kung kailan tayo kukunin ng Panginoong Diyos. Kung kailan. Kaya ito ang good news sa John 3:16. Pakibasa. Mahal tayo ng Diyos. For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believeth in Him should not perish but have everlasting life. Sa English sa Tagalog, sabihin natin, sapagkat gayon na lamang ang pagsinta o pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan na ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang ang sinumang kanya'y sumasampalataya ay huwag mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Buhay na walang hanggan. Hindi mapahamak doon sa interno. Binigyan tayo ng buhay na walang hanggan. God bless Leona Riolen. Again. At ito, binigyan tayo ng buhay na walang hanggan. Ang buhay na walang hanggan, doon sa langit. Yan ang good news, guys.
Kaya huwag magdalawang isip na guys, tanggapin mo na si Jesus ngayong tagapagligtas. Ito una, kasi mahal tayo ng Diyos. Malaking pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan. Lahat yan. Lahat yan nga sa libutan. Nasaan ka man dito sa mundo na ito, mahal ka ng Diyos. Ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan na ibinigay niya ang bugtong niyang anak para tayo hindi na mapahamak sa kapahamakan sa impyerno, kundi may buhay na tayong walang hanggan sa langit. Yan ang good news, guys. Kaya, yan. Isipin natin, guys. At Romans 5:8, ito din. Si Kristo namatay para sa atin. Binigay ng bugtong anak na si Kristo Jesus ni God para sa Panginoong Diyos para tayo'y matubos ang ating mga kasalanan. Kahit sa Romans 3:3, makita mo, kita tayo magkasalanan ngayon, tinubos tayo sa dugo ni Yesu Kristo. Sabi niya sa Romans 5:8, sa dugo ni Kristo, namatay para sa ating mga kasalanan, tinubos tayo. Basahin natin guys kung may Bible kayo dyan sa Romans 5:8. Datapwat, pinagkatubigan ng Diyos sa kanyang pag-ibig yung gugma sa atin na ngayon makasalanan pa. Si Kristo ay namatay dahil sa atin. Lahat yan ay tinubos ng Panginoon. Pinagi sa iyang dugo na nabuwos sa Kalbaryo. Sa ikatulong adlaw, nabanhaw siya, nabuhay siya. Sinabi ko sa inyo, hindi datapwat malibang kayo magsisi. Nangamatay kayo lahat, gayon din ng paraan. Noon tayo makasalanan, tapos tinubos ng Diyos ang ating mga kasalanan, pinagi sa paggugma sa Ginoo nga binigay niya ang bugtong niyang anak na si Yesu Kristo na napalansang sa krus para sa ating mga kasalanan sa dugo ni Kristo na naghugas sa ato, nagtinubos tayo sa dugo ni Kristo sa krus. Kaya sabi nga dito, kung tanggapin mo si Jesus Christ na sa iyong buhay, sa buong puso, buong kaluluwa, na si Jesus ang ating tagapagligtas, matuo ka niya nga siyan namatay, nilibing, at sa ikatatlong araw, nabuhay siya. Yan ang paniwalaan mo. Maging anak ka ng Diyos. Once nga tanggapin mo si Jesus Christ nga iyong tagapagligtas. Sa John 1:12, datapwat ang lahat ay sa kanyang nagsipatanggap, pinagkaloob niya sila na karapatang maging mga anak ng Diyos. Sa kamatuid bagay ang mga sampalataya sa kanyang pangalan. Once ka nagsisinampalataya ka o may pagtuo ka sa kanyang pangalan ni Yesu Kristo. Kung nituo ka o pagkamatay, nilibing sa 3 araw, nabuhay siya. Yan, kay tinubos kita sa dugo by the blood of Jesus Christ. Dito sa Romans 10:9, makita natin kung may Bible kayo guys. Pakibasa sa Romans 10:9-10. Kung ipahayag mo si Jesus Kristo sa iyong bibig, sa iyong baba, nga si Jesus na Panginoon at sumasampalataya sa Kanya sa iyong buong puso, sa binuhay siyang muli ng Diyos sa mga patay, ikaw ay maligtas. Ikaw ay maliligtas. Ikaw ay maliligtas. Yan ang promise ng Panginoon, pangako sa ating Panginoon. Ikaw maliligtas. Hindi na ka mapahamak sa impyerno, kundi maliligtas ka. Pinaagi sa pagsukid sa imong mga kasalanan o pagtuo nga ipahayag mo sa iyong bibig na si Jesus na matay, nilibing sa 3
araw na buhay siya, ikaw ay maligtas. Continue. Sapagkat tayo'y nanampalataya sa buong puso, ikakatuwid at ginawa sa pamagitan ng bibig sa papahayag ng ikakakaligtas sa atin. O, kung ipapahayag mo si Jesus Christ sa iyong buong puso, para ikakaligtas sa atin. Hindi na tayo mapapahamak sa papahamakan sa impyerno, guys. Ayan. Tayo ay ligtas. At ito, kung may Bible kayo sa Ephesians 2:8 and 9, basahin natin guys kung may Bible kayo dyan. Dito sa Ephesians 2, basahin natin guys sa Ephesians 2:5 to 8 and 9. Ito guys, makita natin kung tayo mga ligtas sa biyaya ng Panginoon, pinaagi sa imong pagtuo. Kaya mauna ang good news guys sa ating buhay. Ephesians 2:8 na sabi dito, kung may Bible kayo, pakibasa, open sa Bible niyo guys. For the grace I received through faith is that not of yourself, it is the gift of God. Not of your work, lest any man should not boast. Sabi niya dito. Sapagkat sa biyaya kayo nangaligtas sa pamagitan ng pananampalataya, at ito'y hindi sa iyong sarili, ito'y kaloob ng Diyos. Hindi sa pamagitan ng mga gawa upang ang sinumang ay huwag magpapuri. Yung for example guys, yung papuri, yung pakinambog nga, ay gagawa ako ng mabuti para ako ay maligtas. Dili po yan ang way nga ikaw maligtas. Pahinambog na ay maayong giipan man ko. Maayo man ko. Gumawa ako ng mabuti. Namigay naman ako ng yung sa mga tao. Kaya maligtas na ako. Ganon. Hindi yan. Kasi biyaya. Biyaya kayo nangaligtas. Pinas pamagitan ng pagtuo o pananampalataya, kayo nangaligtas. Hindi sa inyong mga gawa. Kayo para walay makasigarbo. Sa Ephesians 2:8 and 9, mauna ang good news, nangaligtas na kayo. Guys, dito, to be continued guys, dito makita natin ang kung paano yan ang good news, nangaligtas, pinaagi sa grasya, sa pagtuo sa pamagitan ng pananampalataya. Ikaw ay maligtas kung isultid mo si Jesus Christ. Walay dalawang isip guys. Tanggapin na ninyo si Jesus Christ na your personal Savior before it's too late. Kasi hindi natin alam ang buhay natin kung kailan tayo pupunin ng Panginoon. Una, humingi ka na ng tawad ng Panginoon at magpasalamat. Parang kang buhay na walang hanggan. Kung mamanalangin kayo at humingi kayo ng tawad at isupid ninyo you accept Jesus Christ as your personal Savior. Ganito ang pag-manalangin. Kung sa iyong puso, galing sa iyong puso, kung manalangin kayo, hindi sa atin, kaya nagsumunod lang kayo, yung galing sa iyong puso, ang nakakaalam lang, ikaw at ang Panginoong Diyos kung totoo ba ang pagtanggap mo sa kaligtasan.
Oo, ito ang gawin ninyo guys. Panginoong Diyos, salamat sa kabutihan, sa grasya na binigay mo sa amin. Ngayon, naniwala ako nga ikaw ay binuhay, namatay, binuhay sa ikatlong araw para kami mga ligtas, hindi namin mapahamak sa impyerno. Panginoong Diyos, humingi kami ng kapatawaran sa aming mga kasalanan. Tanggapin ko ikaw nga ikaw ang personal nga kaligtasan o mangluluwas sa amin at kinabuhi sa buong puso, Panginoon. Ikaw ang aming pananampalataya sa aming buhay, Lord. Nagtuo o naniwala o nanampalataya kami na ikaw namatay, nilibing sa ikatatlong araw na buhay para sa amin, tubos sa aming mga kasalanan. Kaya, Lord, tanggapin ko ikaw sa buong puso, buong kaluluwa, na ikaw ang aming tagapagligtas sa aming buhay. In Jesus' name, pray, Amen. Yan ang, ikaw lang ang nakakaalam at ang Panginoong Diyos. Yan ang prayer sa pagtanggap ni Jesus Christ. Are you sure nga ikaw ay maging anak ng Diyos? Sabi ng may katiyakan ka na sa kaligtasan. Sabi nga dito sa Juan 1:12, talapwat ang lahat ay sa kanya sinang nagsisitanggap ay pinagkaloob niya sila na karapatang maging mga anak ng Diyos. Sa kamatuwid bagay mga nagsisibatay sa kanyang pangalan o nagsimutaya ka sa pangalan niya, ikaw ay magiging anak ng Diyos. Yan. Kasi tinanggap mo si Jesus Christ na personal na maluluwas. Maging anak ka ng Diyos. Hindi lahat po na dito anak ng Diyos. Hindi. Kasi yan po ang tanggapin mo ang tagapagligtas si Jesus Christ na maging anak ka na. Magiging anak ng Diyos. May buhay ka ng walang hanggan sa langit. Mayroon ka ng buhay na walang hanggan. Katiyakan niya sa langit ka na pupunta. Yan ang promise ng Panginoon sa atin. Kung sino may Bible dyan, pakibasa sa Juan 10:28 o John 10:28 na sila'y binigyan ko ng buhay na walang hanggan. Buhay, hanggang na buhay, walang hanggang buhay. Yan, forever na. Walang hanggang buhay na kailanman hindi sila malilipol, hindi mawawala, hindi malilipol yung mawawala, hindi mawawala at hindi sila aagawin sa kanino man sa aking kamay. Yan ang promise ng Panginoong Diyos. Hindi nino man makakagaw. Forever naka sa Panginoong Diyos. Kaya ang Diyos na ang naghawak sa iyong kaligtasan. As Romans 1:8-1, pakibasa kung may Bible kayo ngayon dyan. Romans 8:1, ngayon nga wala nga anumang hatol na kay Kristo Jesus. Hindi na tayo hatulan. Sa John 3:16, John 3:18, nandoon din ang verse nga hindi na hatulan. Once nga luwas ka na. Once nga gidawat o tinanggap mo na si Jesus Christ na personal na maluluwas. Hindi ka na hatulan. Sabi nga ni Jesus, hindi ka na anumang hatol nga na kay Kristo, hindi ka na hatol. Wala nang anumang hatol sa mga naa kay Kristo, kay anak ka na ng Diyos. Sa taong nagsisi ng kasalanan at tumanggap kay Kristo, naging anak ka na ng Diyos. Yan ang promise ng Panginoong Diyos sa atin. Yan kaibigan o kapatid o guys, yan. May katiyakan ka na sa langit. Punta ka na sa langit. Once na tinanggap mo si Jesus Christ sa iyong buong puso, buong buhay. Na dito sa
First John, kung may Bible ka dyan, dagdag lang. 5:13. Ang mga bagay ito ay sinulat ko sa inyo upang kayo'y malaman kayo'y mayroong buhay na walang hanggan sa kamatid ng iyong pananampalataya sa pangalan ng anak ng Diyos. Yan ang promise ng Panginoong Diyos. Dagdag ko na lang yung dito sa gisilda na tayo sa Panginoong Diyos. Gisilda na, hindi na mawawala ang kaligtasan. Once nga gitatakan ka na sa kaligtasan, hindi na mawawala. Yan ang promise ng Panginoon. Dagdag ko na lang sa verse, pakibasa. Pakibasa sa dito. Dagdag lang na ako ha. Kasi pag may Bible kayo dyan, na lang, basa o ito, gisiled na tayo sa banal na Espiritu. Yan ang promise ng Panginoong Diyos. Sabi niya siya sa Ephesians 1:13. Yan. Sabi sa Tagalog na tayo, guys. Nasa Kanya'y kayo din naman pagpakarinig ng aral ng katotohanan ng Ebanghelyo ng iyong kaligtasan, sa Kanya rin naman mula nang kayo'y magsisinampalataya at kayo'y tinatakan ng Espiritu Santo na ipinangako ng Diyos sa atin. Yan, pinangako, tinatakan na. Yan ang promise ng Panginoong Diyos. Once na tinanggap mo si Jesus Christ na personal nimo nga Savior o kaluwasan, kaligtasan. Tinatakan na kung kayo na ikinig nitong live, pagkakinig mo sa aral ng katotohanan itong live, katotohanan ng Ebanghelyo o Gospel Ebanghelyo mula nang kayo'y nagsisimpalataya ay kayo'y tinatakan ng Espiritu Santo na ipinangako ng Diyos. At hindi na malilipot at hindi na pinawakan, hindi na maagaw. Yan ang pinangako ng Diyos sa atin. Once na nakinig ko, sabi sa English, in whom we are trusted after the heard the word of truth. Kung nakinig ka sa salita ng Panginoon sa katotohanan, Bible, na nakahayag ng gospel o ebanghelyo ng iyong kaligtasan, salvation, kaligtasan, after the you believe, kung nituo ka, ang panampalataya, nituo ka, o tinanggap mo si Jesus ka nga personal nga Savior, we are sealed the Holy Spirit, that Holy Spirit of promise. Promise na sa Panginoong Diyos sa ating buhay. Once na mamatay ka ngayon, kung ikaw nanonood nito, mula sa aking part 1, part 2, ikaw, sealed. Kung totoo ka, ikaw lang nakakaalam kung ang Panginoon. Kaya sana kapalain kayo ng Diyos ang grasya, paubaya sa kaninyong lahat dyan, guys. Nanonood, ang share, at sana ma-sharean pa o gospel ang lahat, kasi gusto ng Panginoong Diyos na tayong lahat ay makapunta sa buhay na walang hanggan. Yan ang gusto ng Panginoong Diyos. Kahit wala ng pagduda, wala ng lahat na kapanginoong Diyos lang yan ang pangako ng Panginoong Diyos. Kung may Bible kayo dyan sa Ephesians 1:13, basahin ninyo. Yan ang itinako, hindi na bawiin, hindi kayo pinangako
Ang tao, kung magpangako ka sa tao, hindi kasi ang pangako ng tao, ma, yung ano ba yung tawag yan? Yung hindi ma, ano, yung, hindi ba yun mapakwi ang pangako ng Diyos, ang mapakwi ang pangako ng tao, pero ang pangako ng Diyos hindi mapakwi kailanman. Forever, tinatakan ka na sa Espiritu Santo once nga ikaw ay nakinig sa live ko at tumanggap at naniwala sa Ebanghelyo sa kaligtasan. Yan guys. Kaya God bless guys. Sana hinaot ipag-pray nga lahat tayo makikinig o matanggap natin ang gospel. Good news. Yan po. At God bless po. Pray kayo habang ako'y magpipray. Ipag-pray kayo kung saan kayo sa sulok sa mundo. Ipag-pray kayo. Lord, salamat sa yung salita nga ibinigay mo sa amin sa bawat isa. Kung sino man ang nakikinig o nakikinig nito o nanonood nito nga live, Lord, papalain mo po sila sa araw-araw, sa ilang gawain. Gabayan mo sila po kay ikaw lamang ang aming saligan o sandigan sa lahat ng mga bagay. Wala kaming arang magawa kundi ikaw lamang kay walang imposible kanin ang lahat. Panginoon, naniwala kami sa iyong kabutihan na ibinigay kahit sa mga trials na dumating sa aming buhay. Nagpapasalamat pa rin kami ikaw mag-solve ni ini Ginoo, O Lord, sa aming buhay. Kaya Lord, itong nanonood, bigyan mo sila ng karunungan o kaalaman, knowledge galing sa iyo, Lord. May tanggap nila ang kaligtasan na namula sa iyo. Kaya ito ang araw ng kaligtasan mo, kaibigan. Kaya Lord, sana ipanalangin kong maging kung saan sila ngayon, gabayan mo sila, Lord, sa kanilang mga karamdaman dyan, ay mga malapit na ang eleksyon, Lord, ikaw ang magbigay ng karunungan sa bawat isa sa Pilipinas na sana nga maibuto ang mabuting yung paglilingkod sa bayan, Lord, ng Pilipinas. Ipag-pray ko at lahat na ito ay dalangin, pagpuri, papasalamat, ibalik ko kanina ang lahat. In Jesus' name, pray. Amen. God bless guys, and thanks for watching, and thank you, and take care.